we'll be doing pork and basil. Just add in some oil. Kung masyadong marami, since we're using pork belly, so maglalabas pa ito ng sarili niyang taba later on. We're cutting it into what we call lardon. Medyo mas makakapal na strip. And then prepare lang natin yung iba pa nating ingredients. So we have here onions. And then yung ating red bell pepper. This is optional. Naglagay lang tayo nito mainly for presentation para lang may pop ng color. Season lang natin ito ng konting asin. And then, deglaze lang natin ng water. By doing so, mas makakapag-render pa tayo ng fat ng ating pork belly nang hindi nasusunog yung pan natin. Kasi napapansin niyo yung gilid, kumakapit yung fonds o yung caramelization. And para isabay natin dun sa caramelization ng ating pork, lalagyan na natin yung ating sibuyas. So when you're feeling na medyo kailangan mo ng resbakan yung ating fonds, yan yung mga brown na yan, all you need to do is just, again, deglaze ng siguro mga 1/4 cup ng tubig. By doing that, malilift yung mga nakadikit na bits ng karne. And then, mape-prevent mo yung pagkasunog nito. Let's add in our bell pepper. Season natin ng oyster sauce. And then, of course, yung ating pepper. And to finish our dish, yung sinasabi natin na magbibigay ng ibang karakter doon sa ating pork dish, yung ating basil. So, imayin lang natin to. With herbs like this, kailangan sa dulo nyo siya ilalagay. Kasi pag nilagay nyo to doon sa umpisa pa lang ng pagluluto, ang mangyayari because of the temperature tsaka yung tagal ng cooking process, mamamatay yung pinakaangas niya. Kaya laging sa finishing touches nyo to nilalagay. Pag wala kayong fresh leaves, I'd say ganun pa rin yung proseso. Sa dulo nyo pa rin siya ilalagay. Pag dried herbs, yung ilalagay natin, medyo, lalo na pag basil pag mga ganitong leafy herbs, pag nadadry yan, sobrang nagto-tone down yung kanyang flavor profile. So, the more mo siyang ilalagay sa dulo. So, we'll turn off the heat. And then, bago natin to i-serve, magdadagdag pa tayo ng mas marami pang basil leaves.